may probinsya na naman tayo. Namiss ko yung mga ganitong klase ng vlog ko. At namiss ko yung ganitong klase ng umaga. Medyo matagal din akong nawala, kaya ang pakiramdam ko ngayon ay bakasyonista na naman ako. Pero kahit nakakabalik-balik ko pa lang, alam niyo, ang unang ginawa ko talaga ay pinaliguan itong mga aso ko. Sobrang pangit ng epekto sa kanila nung pagkawala ko ng ilang buwan. Kasi bukod sa mga itsura nila, yung mga ugali nila medyo nagbago din. Kaya nung nakapagpahinga na ako ng konti, sila talaga ang una ko inasikaso. Pinaliguan ko na sila isa-isa pero hindi ko pa sila natapos lahat. At sa video na to, si Hugo yung una kong pinaliguan kasi sa 2 buwan, halos 2 buwan, nawala ako. Siya yung hindi nakaligo talaga ever. Kasi nga, na-mention ko naman sa inyo before na si Hugo kasi medyo matapang siya at ayaw niya talaga na ibang tao yung humahawak sa kanya. Kaya siya talaga yung inuna ko kasi ako lang yung nakakapagtali sa kanya. Ako lang talaga yung nakakapagpaligo sa kanya. Which is yun din ang wino-worry ko kapag wala ako dito sa bahay or kapag may mga plano ako na mapapalayo ako sa mga aso ko. Kaya kahit na medyo marami akong plano na binalak or binuo sa isip ko, hindi ko na isagawa lahat. Kasi nga yung iba doon ay kailangan kong mapalayo sa mga aso ko. Sa ngayon, hindi pa talaga kaya ng puso ko. Alam ko din naman na yung mga plano ko sa buhay ko para sa ikagaganda ng kinabukasan ko, hindi ko gagawin dahil lang sa mga aso ko. Pero sa ngayon siguro, dun muna ako sa plano na makakaganda rin naman sa kinabukasan ko. Pero hindi ko kailangan lumayo. Kasi etong itsura ni Hugo na to, medyo maayos pa yan. Kumpara sa itsura na nung ibang aso ko ngayon. At kung mapapansin nyo, di ba si Hugo may sugat pa siya doon sa bandang kanan ng kanyang hita sa likod. At kung makikita nyo, yung kaliwang side, nagkasugat na rin yon. Tapos gumaling, eto namang kabilang side. Sabi nung kapatid ko, lagi daw talaga niyang inangat-ngat yung part na yon. Wala naman sila mga garapata, updated naman yung vaccine nila, pati na rin yung deworming. Maayos din naman yung pagkain nila, hindi naman nagbago yung dog food nila. So, ang tingin ko ay pwedeng nagkaroon siya ng anxiety or depression dahil nga sa sobrang tagal niya ako hindi nakikita. So kapag naboboard siya siguro, inangat-ngat-ngat-ngat niya yung balat niya. At ang isa pang nakakalungkot dito, kahit na kumakain naman sila, pumayat talaga silang lahat. Siguro habang wala ako, lagi silang malungkot, lagi silang tense kasi wala silang ginawa kundi maghintay sa pagbabalik ko. Parang sa 2 buwan na wala ako, parang hindi sila nakapagpahinga. Yung tipong hindi sila nakakatulog ng maayos kasi sabi nga nung kapatid ko, every time na may sasakyan na dadaan dito sa tapat ng bahay namin, lahat ng dogs tumatakbo palabas. Sobrang na-hurt talaga ako kasi imagine kung everyday nilang ginagawa yun, tas everyday rin silang nadidisappoint. Kasi nga umaasa sila na baka ako na yun, baka umuwi na ako. At ang isa pang masakit dun, sobrang bagal ng oras ng mga aso kaysa sa ating mga tao. Sabi nga nila, ang isang araw natin ay katumbas ng 7 araw sa buhay ng aso. Well anyway, kahit na ganun, na nakakalungkot talaga. And kahit ako, nung malayo ako sa kanila, halos gabi-gabi rin talaga iniisip ko sila na minsan naiiyak din talaga ako. Kasi bukod sa sobrang miss na miss ko na sila, nag-worry din talaga ako para sa kanila. Lalo na si Scarlett, hindi naman na siya bata. Ito nga si Hugo, wala naman kasi nga siyang ibang tao na gusto kundi ako lang. Parang nasanay silang lahat na gabi-gabi, magkakasama kami sa kwarto matutulog. Pagising ko sa umaga, pag lumabas ako or gumalaw ako, tumayo ako, sabay-sabay silang tatayo kahit mga nakahiga sila at tulog. Tapos sabay-sabay din yung mga yun lalabas kapag lumabas ako. Alam niyo yung sinusundan nila ako kahit saan ako pumunta. Pero at least ngayon nakabalik na ako. Sa 2 buwan na wala ako, naintindihan ko na yung mga ganitong bagay, hindi ko talaga kaya pa. Kahit na nung nasa Manila ako, yung mga plano na gusto kong gawin sana, para din naman sa kanila, para mabigay ko yung mga pangangailangan nila. Lalo na nga at wala naman na akong katuwa ngayon sa buhay, so syempre kailangan ko silang itaguyod mag-isa. Alam ko na lahat kami nahirapan, pero nung nakita ko sila sa ganitong kondisyon nila ngayon, sinabi ko talaga sa sarili ko na hindi na muna ako aalis. Dito na lang muna ako, sama-sama na lang muna kami. Gagawin ko na lang muna kung ano yung kaya kong gawin na mabibigay ko pa rin yung mga pangangailangan nila. And kahit ako guys, mas magaan yung pakiramdam ko kapag nandito ako sa probinsya. Nung pumunta kasi ako ng Manila, pakiramdam ko nun ready na ako. Akala ko magaan yung puso ko na kaya ko na ulit dun tumira, kaya ko na ulit dun magsimula, or kaya ko nang lumayo, umalis, pumunta sa ibang lugar. Isip ko kasi nun na siguro naman sa loob ng 1 taon na nagpapahinga ako sa probinsya, baka kaya ko na ulit bumalik sa mga pamilyar na lugar, pero hindi pa rin pala. Akala ko rin kakayanin na ng puso ko na malayo sa mga aso ko kapag iniisip ko na yung ginagawa ko naman para din sa kanila, para ma-provide ko yung mga kailangan nila. Pero nagkamali pa rin ako kasi pare-pareho kaming nahirapan. At ngayon nga na nandito na ako ulit, nakabalik na ako, magkakasama na kami ulit, sisiguraduhin ko na babalik yung mga dating itsura nila kasi
sumasakit yung puso ko kapag nakikitang ganito yung mga itsura nila. Ang dami kong plano, ang dami kong gustong gawin, ang dami kong gustong simulan, pero siguro hindi pa nga ito yung tamang panahon para sa mga ganong bagay. And kahit yung mga kaibigan ko at mga kakilala ko, ang advice din talaga nila sa akin, magpahinga ka muna sa probinsya. Take your time. Kasi nga mas stable yung mental health ko kapag nandito ako kaysa pag nandun ako na lagi akong ina-anxiety, kakaisip sa mga dogs, kaisip sa kung paano bukas. Yun, nagsasama-sama yung responsibility tsaka yung kalungkutan, pangungulila, and kung ano-ano pa. And mas maiintindihan nyo ako sa susunod na vlog natin kasi talagang napaiyak ako dito kay Bunso habang pinapaliguan ko siya.